Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking Day 46 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para pong ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about 7 principles to achieve our God-given goals. At ang topic po natin ngayong araw, September 11, 2024 ay Kaizen Make Daily Progress. At ang scripture po natin ngayong araw ay Proverbs 13 verse 11. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Sa Tagalog naman po, maubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan, ngunit siyang unti-unti magtitipon ay madaragdagan. Teaching, Kaizen means continuous progress. Ang Kaizen daw po ay ang meaning daw po nito ay ang pagtuloy o ng proseso o pagpapatuloy ng proseso o paglago ng isang proseso. Sabi po dito na kung tayo daw po ay wala ng improvement, yung tingin natin sa buhay natin or sa sarili natin ay hindi po dapat ganon. Dahil dapat po hindi po tayo nawawalan ng pag-asa at patuloy lang po tayo sa proseso, at dahil dapat ikamit po natin na ang progress na may improvement o maging Kaizen person po tayo, pati na din po dapat ang relationship natin sa ating Panginoong Diyos ay may progress at may improvement. Teaching number 2, small steps make a giant leap. Sabi naman po dito na ang small step ay makakabuo ng malaking proseso or malaking improvement, dahil kahit po konti lang po or maliit na hakbang lang o action yung nagagawa natin, is ang kakalabasan po nito is malaking improvement or pagkamit doon sa malaking pangarap mo. Teaching number 3, a continuous drop of water makes a difference. Sabi po dito, ang continue na pagbagsak ng tubig is may malaking difference. Example po nito is yung oras natin sa mundo, dahil bawat effort po natin doon o bawat araw-araw na pag-drop natin ng pagod, effort natin doon sa pangarap natin is may malaking progress po or ito at improvement sa bawat isa sa atin or sa pangarap na gusto natin. Application number 1, build good habits to change our lives. Sabi po dito na i-apply daw po natin sa sarili natin na gumawa o bumuo ng magagandang habit at para mabago ito ang ating mga buhay o sarili. Example po nito is kung may nagagawa ka pong na habit mo na sa mga bawat salita o kilos mo po, ay gumawa po tayo ng panibagong habit para mabago po ito. Example po, kunyari, hindi ko po everyday nag-pray, and dapat na maging habit mo po na mag-pray na everyday, dahil pag lagi po tayong nag-pray is mas mapapalapit po tayo sa ating Panginoong Diyos, at pag lagi po tayo nag-pray, lagi po tayong nagpro-provide si Jesus sa ating buhay, at lagi niya po tayo i-guide. Application number 2, accomplish small tasks every day. Sabi po dito na i-apply daw po natin sa sarili natin na mag-accomplish or gumawa ng mga maliliit na bagay o task araw-araw. Example po nito is kunyari tumaba na po tayo at hindi po natin gusto yung katawan natin. Ngayon, ang gagawin po natin or ang i-accomplish po natin everyday na dapat po ay mag-exercise tayo every morning or Zumba, at magkakain naman po tayo is diet lang or konti lang, ganon po yung mga achieve po tayo ng task, magawa po dapat natin iyon araw-araw para po yung sarili natin or yung habit po natin ay mabuo po natin, at
mapaayos po at mas mapaganda po natin yung goals na gusto natin or sa bawat sarili natin. Application number 3, be persistent and never give up. Sabi naman po dito na maging matatag tayo at i-apply po natin sa sarili natin na maging matatag tayo at maging malakas loob natin at huwag po tayong susuko. Example po nito, talaga yung kunwari nagda-diet po tayo, tapos may nakita tayong pagkain or nag-crave po tayo sa pagkain, is maging be persistent po tayo at pag wag tayong susuko doon sa ginawa natin or wag tayong mag-crave or wag natin kainin yun yung gusto nating pagkain. Wag po tayong sumuko doon sa ginawa nating task para ma-achieve po natin yung gusto natin na body goals at hindi masayang yung bawat oras na nilaan natin doon sa goals na gusto natin para ma-achieve natin yung task na yun. And discussion, which aspect of your life do you need to apply the principle of Kaizen to? Para po sa akin, sa tingin ko po ang ma-update yung Kaizen personality sa pagpe-pray ko po, siguro everyday, kasi minsan po pag nagpe-pray ako or pag antok na po ako, is talaga nakakalimutan ko mag-pray. At sa tingin ko din po na minsan po pag nag-overthink ako, na parang wala akong improvement, ganun. Pero meron naman po pala kahit onti-onti. Kaya wag po tayong susuko sa mga bawat goals natin at gumawa tayo o magbuo tayo ng good habit na makakatulong po sa atin na may malaking changes po pag nagawa natin yung habit na yan. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.